Diyos ko, paano naman kaya to nangyari? Si Kelvin nasa loob pero yung wiwi niya nasa labas. For today's video, papakita ko sa inyo ang preparations bago natin palabasin ang ating pack members. Alam nyo naman noon na 4 PM ay lumalabas na yung pack members natin, pero ngayon nga 5 PM na sila lumalabas. Kasi naman sobrang init na sa Pinas ngayon at ang 4 PM maiinitan pa talaga yung pack members natin. Anyways, 4:30 nga nag-umpisa na si Kuya Edmar nyo na maglabas ng mga sasakyan na nandito sa office area ng ating pack members. Medyo madami-dami rin kasi siyang inilalabas. Merong mga motor, syempre si McQueen at eto nga sasakyan niya. Medyo mahirap rin talaga yung paglalabas nito guys kasi saktuan lang talaga yan dito sa gate. Tapos ayan, buti na lang nailabas niya nang hindi nagagasgasan everyday. Grabe no, talagang caring-caring niyang ganyan yan paulit-ulit. Kasi imagine yung twice a day niyang ilalabas-pasok. Tapos lalo pa kapag aalis sila, diba? Iba rin talaga mag-drive ang Kuya Edmar nyo. Walang katakot-takot kahit medyo siksikan yung daan. Anyways, ayan na nga, dahil huwag na ulit ang off-leash area ng ating pack members at nakalabas na nga lahat ng mga sasakyan. Diretso naman na tayo sa pagdidisinfect nitong area na to. Yun nga lang guys, ang problema natin dito sa ating office area kasi parang namuumuo na nga yung mga graba dyan. Kumbaga yung mga bato-bato na yan guys, sobrang nadurog na talaga sila. Tapos ayan, buo-buo na parang sementado na talaga lahat itong part na pero to. Pero wag kayong mag-alala, iniisipan na nga ni mother ko anong magandang gawin dito. Anyways, bago nga i-disinfect itong area na to, syempre nililinis-linis muna ni Kuya Edmar. Lalo na nga ngayon na Diyos ko, sandamakmak na rin talaga yung mga balahibo dito sa office area nila. Nasaan pa ba naman manggagaling? Walang iba kundi sa kanila lang rin kasi sabi ko naman sa inyo, shedding season ng pack members natin. Feel ko nga medyo lito na rin talaga yung balahibo ng pack members natin kung kailan ba sila mag-shed. Kasi ulos-ulos talaga or pa isa-isa yung nagsashed sa kanila ngayon at hindi sabay-sabay. Anyways, tinatanggal rin nga ni Kuya Edmar nyo yung balahibo na yan dito para nga syempre hindi na siya dumami ng dumami. Kasi naman guys, kahit hindi talaga maksukla yan dito sa labas, ay punong-puno pa rin palagi ng balahibo. Kasi naman sa normal lang ng paglalaro ng pack members natin talaga nanlalagas yung mga balahibo nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, ready na kasi talaga matanggal sila kaya nanlalagas na rin. Tingnan nyo nga kung gaano kadami yung balahibo na nakuha ni Kuya Edmar nyo ngayon. Salo-salo na dyan or halo-halo na lahat ng balahibo ng mga pack members nating nagsished. Anyways, kapag malinis na nga, wala na mga kalat, saka nga nagsispray si Kuya Edmar nyo ng disinfectant. Siguro nagtataka kayo kung ano ba yung ni-spray na yan. Bale, mixture po siya ng water at saka po ng soap. Tapos hindi namin kinakalimutan lagyan ng isang patak na Zonrox. Yes guys, as konti as possible, basta may Zonrox lang mahalaga na para nga ma-disinfect rin ng ayos itong area nila. Although, oo, hindi nga talaga maganda ang Zonrox kasi maamoy nga nila. Pero kasi guys, pag konting-konti lang talaga, mamamatay yung mga germs pero hindi talaga nila maaamoy masyado. Sobrang mahalaga lang rin kasi talaga yung pagdidisinfect dito sa off-leash area nila. Kasi nga guys, labas-masok dito yung mga sasakyan at pati na rin nga tayo mga tao. At yung mga gulong ng sasakyan, pati na rin nga tayo mga tao guys, ay maaari din makapagdala ng sakit sa ating mga fur babies. Lalo na kung madumi yung tsinelas natin, dumaan tayo sa mga parts na may mga asong may galis or kaya may aso na may mga sakit, maaari ding mahawa ang ating mga fur babies. Yun yung tinatawag natin na cross-contamination. Pero ayan, kaya naman todo ganyan tayo dyan. Yun nga lang guys, talagang mababasa itong off-leash area nila sa pagdidisinfect. Pero kasi that's the reason kung bakit maaga rin sila nag-uumpisang maglinis. Or kung bakit maaga sila nag-uumpisa na maghanda dito sa off-leash area ng pack members natin. Kasi nga yung basang yan guys, tutuyuin pa nga nila yan. Kailangan tuyong-tuyo siya bago pa nga natin palabasin totally ang ating pack members para nga hindi na maputik yung paa nila at hindi na rin nila masyadong maamoy. Kaya huwag kayong mag-alala kasi talagang protected pa rin naman yung pack members natin kahit araw-araw talaga tayo nagdi-disinfect dito. Anyways, habang busy-busy naman si Kuya Edmar nyo pag si spray dyan, nakita nga ni mother na meron na agad nakaabang dito sa labas na batang makulit na cute. Kasi tingnan nyo naman nung mapansin siya ni mother, hindi na siya magkaintindihan dyan pagpapakute sa labas. Bale, eto nga doggy na to, yung Junakis ni Bakla. Basta tandaan nyo kapag maliit Junakis po yan ni Bakla kasi naman kamukha niya rin yung Junakis ni Whitey. Madalas na rin nga siyang bumibisita dito para makipaglaro tapos makipagkulitan kay mother. Pero yun nga lang, hindi talaga siya pumapasok, which is very good rin naman. Tingnan nyo, tinutulak-tulak siya ni mother dyan at kinukulit-kulit. Pero nakikipagkagat-kagatan lang siya. Pero syempre, play bite lang yan. Mukha nga napagod rin siya sa paglalaro nila ni mother kasi tingnan nyo, napainom na rin talaga siya dito sa inuman na nilalagay natin dito sa labas. Anyways, para makatulong rin nga pala sa pagpapatuyo ng off-leash area, binubuhay na rin nga nila itong dalawang electric fan or wall fan na nandito. Maya-maya pa nga habang pinatutuyo, nakita ni mother na nandito nga itong si Mama Dog. Basta nga tumambay dito si Mama Dog sa labas or basta pumasok siya, alam na ni mother yung ibig sabihin, nanghihingi siya ng pagkain. Yes guys, si Mama Dog ay pumapasok na rin sa loob ng mansyon natin kung kailan niya gusto. Kasama rin nga pala niya ngayon na pumunta dito yung mga Junakis niyang nauna, sina Mama Fiona tsaka yung kapatid niya. Basta nga pumunta dito si Mama Dog, talagang gagawa si mother ng paraan para mapakain
magpakain siya ng something na masarap para nga makarami rin siya ng kain. At syempre, para na rin nga may makapakain siya sa mga puppies niya. Speaking of puppies, ni Mama Dog, hindi na rin naman natin talaga pinipilit na hanapin yung mga puppies niya sa ngayon. Alam niyo ba kasi ginamitan pa talaga natin ng drone yung paghahanap sa mga puppies ni Mama Dog, pero hindi na talaga natin makita. Basta hoping na lang din talaga tayo na safe yung pwesto nila at nagtitiwala rin naman si Mother na kayang-kaya siyang alagaan ni Mama Dog ng maayos. Anyways, ayun na nga, hinugasan muna ni Mother tong pakainan tapos saka nga siya dito naglagay ng food. Dahil konti na lang rin nga yung tirang kanin dyan, pero malasa naman yung ulam na kasama, binigyan na rin nga ni Mother yan ng dog food. Lagi rin naman ganyan yung pinibigay natin sa kanya at bet na bet niya nga yan dog food na may kanin. Syempre kasi may mga nutrients din dun sa dog food na yan. Hinalo-halo lang rin nga yan ni Mother ng maigi para nga maganda talaga yung lapat ng dog food sa kanin at mas masarap yung kain nila. Tatlo rin nga pala sila naghihintay ng pagkain ngayon. O diba kapag dito si Mama Dog, sumusunod talaga sa kanya yung mga junakis niya para makakain rin sila ng masarap. For dalafang na rin naman si Mama Dog dyan at yan nga medyo nahiya pa talaga itong kanyang anak na si Shrek. Dito naman sa loob si Kuya Edmar nyo ay nagmamop-mop na nga ng sahig. Maaga pa rin naman kasi talaga kaya pinalinis na muna ni Mother sa kanya yung area na yan. May mga cages kasi na nakalagay dyan noon na pinaglagyan ni Sassy at ni Shakira. Kasi yun nga lang guys, hindi na makahintay talaga yung pack members natin nung time na to na makalabas. Alam kasi talaga nila yung oras ng labas nila guys. Ewan ko ba, parang may sarili silang orasan sa mga utak nila. At sinasabi ko sa inyo, magwawala talaga yung mga yun, maghahowling talaga sila kapag oras na ng labas nila. Ito nga si Hercules, nagwawala na rin talaga, tumatahol-tahol. Pero ang nakakatuwa guys, talagang for the howling sila nung time na to at merong batang napapasabay sa howling ng ating pack members. O, diba, Gina rin talaga mag-howl lang ating Mazda. O, diba, natuto na rin talaga siya kasi naman halos araw-araw talaga nag-howl lang pack members natin. Pero dito nga sa mga puppies natin na to, si Mazda pa lang talaga yung nag-howl at etong dalawa for the dalagang Pilipina pa rin. Actually, isa lang dalagang Pilipina kasi itong isang to malamonkey talaga ever since. Kinukulit-kulit at inahaliw-aliw na lang rin nga ni Modern Pack members natin kasi talaga nagyayaya na silang lumabas. Pinatutuyo na lang rin kasi talaga nila yung minop ni Kuya Edmar nyo para nga kapag lumabas sila, hindi naman sila madapa pag dumaan sila doon. Ito naman nung time na to, mga babae na yung nasa labas at tayo nililinisan na nga ni Kuya Edmar nyo yung cage ni Athena nang biglang makita ni Mother to. Yung wiwi kasi ni Kelvin nasa labas po ng kanyang cage. O diba, katakataka. Pero alam naman na natin ang ginawa ng batang yan, ano? Kasi patagilid yung wiwi niya tapos tinataas niya yung paa niya. Kaya naman yung wiwi niya lumalabas talaga dyan sa cage niya. For the linis tuloy dyan si Mother, pero alam nyo ba guys, hindi naman ganyan magwiwi si Kelvin talaga noon. Lately na lang talaga siya mag-umpisang magwiwi ng patagilid.